Okay na daw! Zap, ako nga pala si Les. Tara, samahan niyo ako sa bawat journey ng mga trip ko sa buhay. Naniniwala ako na we only live once, kaya gawin nating special at memorable ang ating bawat araw. Ano? G? G! Zap mga ka-G! Sa wakas guys, dumating na yung araw na pinakihintay naming mga mamimiwas dito sa bayan ng Atimonan. Ito ay ang araw ng sport fishing competition na bahagi ng taunang pagdaraos ng Tagultul Fishing Festival dito sa bayan ng Atimonan. Sa video na to ay samahan nyo ako guys. Papakita ko yung mga kaganapan at kung ano-ano yung mga ginawa kong preparation sa pag-participate ko sa fishing competition. Ano, G? Simulan na natin! 20 days bago ang fishing competition ay nagtungo na kami sa tourism office upang mag-submit ng requirements at pumirma ng form upang maging opisyal na kaming kalahok sa gaganaping fishing competition. Ginawa namin to ng maaga upang masecure na yung slot namin. Mahirap na kasi baka biglang mag-cut off. Huli kami ng butete. Iniiwasan din namin ng aberya, mahirap na kasi kung sa mismong kaarawan pa kami magpaparegister. Ngayon lang magpapasa ng ID, Xerox. Hindi na muna, huwag na muna tanggapin mo. Last na kami. Huwag na po kami ha, wala na po. Ito na lang dito sa loob. At ayun na nga nangyari. Habang nakapila kami, nagkatop na ang committee. Medyo nakahinga kami ng maluwag doon. Kahit medyo late na kami dumating hindi kami mangangamba. Makakasali kami dahil panatag kami na alam namin na nasa master list na yung pangalan namin. Pero kudos sa mga organizers dahil nagbigay pa rin sila ng konting palugit para sa mga on the spot registrations upang makahabol at makaparticipate pa din sila para sa consolation category ng first catch. May mga kalahok na nainis at na bad trip. Pero para sa amin wala namang kaso, wala namang insurance ang pagkapanalo, wala nakakaalam kung sino makakahuli ng first catch. Flashback muna tayo guys, isang araw bago ang fishing competition. Sa araw na to ay hinanda ko na yung mga gagamitin kong sandata. Papalit din kasi ako ng mainline. Nagkaroon kasi ako ng malaking bulilyaso nung last fishing ko. Sa di inaasahang pangyayari, mahabang portion ng mainline ko ang nakaltas dahil sa wind knot. Inanspool ko na yung lumang mainline ko. Kumiksi na kasi tsaka hindi ko rin nagustuhan yung performance ng braided line na to. Maganda sana siya kasi sobrang nipis. Yun nga lang, ang bilis niya ring maputo. Braided line ng Ashcon Fish ang napili kong ipalit na mainline. Sa napaka-budget friendly ng braided line na to, sobrang positive din ng mga reviews. Etong tripod ang napagtripan kong gamitin upang mailipat itong bagong mainline ko. Wala pa kasi akong spooler kaya kung ano-anong DIY method ang pinag-e-eksperimentuhan ko para mag-spool ng line sa reel. Sa tingin ko naman okay naman ang kinalabasan. Nasatisfied naman ako. Ang importante lang naman dapat may sapat na tension para makamada ng maayos yung line sa spool. Sunod ko namang kinondisyon itong pangmalakasan nating crocodile rod. Gusto ko din kasing i-entry itong pinakamura nating setup. Baka kasi ito pa makachamba at makasungkit ng kampyonato. Sa tibay kasi nito, hindi ako nangangamba. Kahit si ba din to ng mamaw, hindi tayo papahiya nito. Kahit siguro i-deadlift ko pa papuntang ibabaw ng pier, maning-mani, sarad na to. Dalawang setup kasi ang pwedeng i-entry ng bawat isang kalahok. Tsaka bait and weight naman ng labanan, bagay na bagay itong crocodile rod para sa sago pa ang magaganap. Makasigurado ako na okay na yung mga gagamitin nating sandata. Oras na para kuhain yung mga pinareserve nating buhay na hipon. Nagagamitin natin bala para sa fishing competition bukas ng gabi. Bago ko nakuha yung pamain natin, nagkaroon ako ng aberya. Hindi ko kasi mahanap yung buhayan ko ng hipon na ginagamit ko din kapag pumipick up ako ng buhay na pain. Kaya no choice ako, kinailangan ko munang bumili ng storage box para makasigurado na mabubuhay sa biyahe yung pipick upin nating hipon. Medyo may kalayuan kasi yung pipick upan natin ng buhay na hipon. Na-experience ko na kasi dati. Maliit yung dala namin lagayan. Pag uwi ko sa bahay, patay na lahat. Kaya naman sa pagkakataon to, ayoko na mangyari yun. Mas malaki kasi talaga ang chance na makapagpakagat ng mamaw kung buhay ang gagamiting pain. Good size pa naman yung mga nakuha nating hipon. Nung mabili ko yung storage box dumaan muna ako sa tabing dagat para kumuha ng pinong buhangin. Ito kasi yung magiging susi para mabawasan yung pagka-stress ng kukunin nating hipon. Gagamitin kasi ng mga buhay na hipon itong buhangin para ilubog yung kanilang mga sarili. Sa paraang yun may iwasan ang pagkakalog nila sa biyahe. Mas malaki yung chance na mabuhay silang lahat. Kung nakaabot ka sa punto ng video na to, maraming salamat sa panonood. Pwede mo akong i-follow upang maging updated ka sa mga susunod pa nating episodes.
Ihirit na din pala ako ng like at share. See you next episode mga ka-G. Hanggang dito na lang muna. Peace out.